Isang gasoline girl ang sumapak kay Timothy nang misang pagkatuwaan niya ito. Imbis na magalit, natuwa siya sa tapang ng babae. Laking pagtataka ni Merlin nang alukin siya ng trabaho ng estranghero matapos siyang ipatanggal nito sa gasoline station pagkatapos niyang patikimin ito ng kanyang kamao. Yun pala, gusto lang siya nitong bigyan ng trabaho. Magpapanggap lang daw siya na asawa at ina ng mga anak nito. Tinanggap naman niya iyon dahil sa milyon na pasahod. Sa isang probinsya siya inuwi ni Timothy kasama ang mga anak nito at doon niya nakilala ang ina nitong si Helena. Naubod ng sama ang pakikitungo sa kanya. Ang bilin ni Timothy kay Merlin ay ipakilala ang sarili bilang asawa at ina ng mga bata. Binalaan din siya sa magiging pakikitungo ng ina nito sa kanya. At iyon ang hamon sa kanya kung paano ito pakikisamahan. Hindi umaayaw si Merlin sa mga inuutos ng kunwaring biyanan at nangangatwiran kapag kinakailangan, kaya madalas silang nagtatalo. Pakiramdam ni Timothy, nahanap na ng kanyang ina ang katapat nito pero hindi niya namalayan ang pagkahulog niya sa peking asawa. "Sir, pababa na." Nagmamadali sa pagbaba ng hagdan si Timothy nang marinig iyon mula sa ibaba habang inaayos ang suot na kurbata. Rinig niya ang palahaw na iyak ng triplets na 1 taong gulang pa lamang. "Claude, Clara, Corbin." Nilapitan niya ang mga anak na nakaupo, sunod-sunod sa feeding chair. Sinulyapan niya ang mga nakangiwing tag-iisa nitong mga tagapag-alaga. May hawak na kutsarang plastik para sa mga ito. "Kayo muna ang bahala sa kanila. Mahuhuli na ako sa trabaho." "Sir, pwede bang itanong kung matagal na silang huminto sa breastfeeding?" Tanong ng isang tagapag-alaga para sa panganay na kambal na si Claude. Natigilan si Timothy at inalala ang ina ng mga anak. Napagkalipas lang ang ilang araw matapos iluwal ang triplets ay walang paalam na umalis. "Sir," untag ng isa. Seryosong sinulyapan niya ang mga ito. "Matagal na silang huminto sa breastfeeding. Dodoblihin ko ang mga sahod ninyo. Basta alagaan nyo lang ang mga anak ko." "Opo, sir," sagot ng mga tagapag-alaga. Nakatupi ang suit sa braso niya nang balingan muli ang 3 kambal. "Pupunta lang sa work si Dad." Kausap niya sa mga batang nakatunghay lamang sa kanya habang may dumi pa ng pagkain sa mga muka. Napangiti siya ng matitigan ng mga ito. Mabilis ang pagpapatakbo ng kotse ni Timothy. Panay ang sulyap niya sa suot na relo nang magring ang kanyang cellphone. Napapikit siya nang makita ang pangalan ng ina. Napilitan siyang sagutin dahil wala iyong hinto sa pagtunog. "Hello, Ma? Bakit ang tagal mong sagutin ang tawag ko?" Inis na bungad ni LV sa kanya. "I'm driving. Nasaan na ang mga apo ko?" Natahimik si Timothy. 1 taon na ang nakalipas, Tim. Baka naman gusto mo nang ipakita ang mga apo ko." "Mama, alam niyo na busy ako sa trabaho." "How about their mother?" "Kailangan ko siyang makilala dahil alam kong wala kang taste pagdating sa mga babae. Baka kung sino lang yung nakuha mo." "Please, Mama." Pagod siyang napabuntong hininga. "What?" Patuloy ng iritang ina. "Don't tell me na wala ngang class ang naging ina ng mga bata. Aba, Timothy dyan, hindi kita pinalaki sa mamahaling gatas. Pinainom ng kumpletong vitamins at pinag-aral sa mamahaling kolehiyo para pumulot lang ng basura na gagawing asawa at ina ng mga apo ko." Kahit nasa kabilang linya ay nabibingi siya sa sermon ng ina. Napatingin siya sa paubos na metro ng gas. "I need to stop by at the gas station. Bye, Ma." Pagkababa ng cellphone ay agad niyang iniliko ang sasakyan. Inihinto ni Timothy ang kotse. Pagod na sumandal siya sa kinauupuan niya. 1 taong gulang na ang triplets pero hindi pa rin nakikita ng mga ito ang lola na nanatili sa probinsya. Natatakot siya na malaman ito na umalis ang ina ng mga apo nito. Hindi rin siya basta makapagdala ng ibang babae na magpapanggap dahil siguradong matatakot dito. Napalingon siya sa bintana nang may kumatok. Naroon ang isang babae. Napakurap pa siya nang magtama ang mata nila. "Magandang umaga, sir." Ngumisi ito. Sinipat ng tingin ang sasakyan niya bago muling sinalubong ang kanyang mata.
Premium o regular? Kaswal na tanong nito nang ngumuya pa ng bubblegum. Napakunot noo lang si Timothy at napailing bago binuksan ang bintana ng kotse. Premium, maikling sagot niya. Nakangiting tinapik ng babaeng empleyado ng gasolinahan ng gilid ng kanyang sasakyan. Bagay na bagay sa kotse niyo, sir. Tinignan siya nito nang mapansin ang hindi niya pagkibo. Napaseryoso ito nang makitang wala siyang emosyon. Can you just do your job? Piko na tanong ni Timothy. Mas lalong lumalim ang linya sa noo niya nang ito ay umirap. Naulinigan niya ang panggagaya nito sa sinabi niya nang tumalikod at lumapit na sa gasoline pump. Are you mocking me? Buwisit niyang tanong. Plastic na plastic ang ngiti nito nang humarap habang hawak ang hose. Hindi po, sir. Kaswal at parang nangaasar pa nitong sagot. Bilisan mo na nga lang. Pagsusungit niya rito at bumalik sa pagkakasandal hanggang sa hindi sinasadyang mapatingin sa side mirror si Timothy. Napangisi siya nang makita ang tila bata na gas attendant sa pag-make face. Hawak nito ang hose sa gilid ng kanyang kotse. Anya at nang makitang tapos na itong magkarga ng gasolina ay agad niyang tinapakan ng silinyador. Napasigaw si Merlin nang humarurot ang kotse paalis. Sakay ang mata pobre at masungit na may-ari. Sandali! Dismayadong tinanaw ng dalaga ang magandang sasakyan. Merlin! Lumapit sa kanya ang ilang kasamahan. Sapilitan niyang inabot sa mga ito ang hawak niyang hose. Saan ka pupunta? Takang tanong ng isa nang sumakay siya sa sariling motor na nakapark lang sa gilid. Pagbabayarin ng lalaking yon. Ang gara ng sasakyan pero hindi marunong magbayad. Mabilis na pinaandar ni Merlin ang sasakyan. Mumisi si Timothy nang makita sa side mirror ang umahabol na lumang motor. Come on and catch me, gasoline girl. Natutuwa niyang kausap sa sarili. Nang muling sumulyap sa side mirror ay wala na ang sumusunod. Napangiti siya pero nang humarap sa kalsada, mabilis niyang natapakan ng preno. Naroon ang babaeng empleyado ng gasoline station sa kayang motor. Hingal na hingal si Timothy habang magkadugtong ang tingin nila ng estranghera. Inis na hinubad ni Merlin ng helmet at nagtungo sa unahan ng kotse. Hinampas niya yun. Hoy lalaking mata pobre, bumaba ka dyan. Nakita niya ang ngisi ng estranghero nang makabawi sa pagkabigla. Hinintay niyang bumaba ito at makalapit. Miss, kung plano mong mag-suicide, huwag mo kong idamay, lalo na ang kotse ko. Sinulyapan nito ang motor niya. Sa motor mo, wala nang masisira. Sa akin meron. Mayabang nitong dagdag. Ah, ganon. Inis na sagot ni Merlin pagkatapos ay binilog ang kamao at bumuelo. Gulat na nasapon ni Timothy ang uso nang suntukin siya ng kaharap. Naituon niya ang palad sa harap ng sariling sasakyan bago ito tiningnan. Hindi lang kotse mo ang masisira, pati ang pagmumukha mo kapag hindi ka nagbayad ngayon. Nanlalaki ang butas ng ilong niya nang hilahin ng babae ang dalawang kamay niya at nilagay sa kanyang likuran. Nayupi ang mukha niya sa nguso ng kotse nang idinikit nito roon. Ang hirap sa inyong mayayaman, akala nyo na bili nyo na ang mundo. Kung makaasta akala mo hindi sa lupa nakatapak. Patuloy ni Merlin habang hawak ang mga braso ng lalaki. Ngayon, magbabayad ka ba o dadalhin kita sa police station? Gigil ang paghinga ni Timothy. Pilit na inaalis ang pagkakahawak ng babae sa kanya. Let go of me. Magbabayad ako. Yun naman pala eh. May kalakasan siyang binitiwan ng estranghera. Pikon niyang itinuwid ang likod. Diretso niyang sinalubong ang mga mata ng gasoline attendant na hindi nawawala ang tapang. Magbabayad ka rin pala, gusto mo pang nasasaktan. Sambit pa ni Merlin. Nagtitimpi itong dumukot. Nanguha ito ng card sa wallet bago inabot sa kanya. Wala ka bang cash? Kaswal na tanong ng dalaga. Napairap naman ang may-ari ng kotse. Ibibigay ko ba sa ito kung meron? Napangisi si Merlin. Nakuha mo pang mamiloso po ha? Aber, sumunod ka sa akin ngayon. Pabalik doon sa tinakbuhan mo. Tumalikod na siya at sumakay sa motor. But I'm going to be late. Reklamo ni Timothy. Lumingon sa kanya ang babae. Bakit tingin mo?
Dala-dala ko rito ang card reader. Pwera na lang kung gusto mong iwan tong card mo. Napapikit siya sa buwisit. Kung hindi ka tumakbo, mas maaga ka sanang nakarating kung saang lupalop ka pupunta. Hey, sumusobra ka na. I'm still a customer. Hay, gasgas na yung linyang yan. At hindi laging right ang customer. Gaya nyo. Awat niya rito. Natahimik si Timothy. Habang pinagmamasdan niya ang attendant na palaban, ay wala siyang makatwiran. Ngumiti pa sa kanya ang babae bago pinaandar ang motor na mas lalo niyang kinainis. Pagod niyang kinuha ang cellphone sa bulsa ng suot na suit. Malilate ako. Ano po, sir? Naroon ang pag-aalala sa boses ng sekretarya. I'll be late. May asikasuhin lang ako. Seryosong wika niya nang sumakay pabalik sa sasakyan at magmaneho. Sa paghinto at pagbaba ni Timothy sa kotse, nang makabalik sa gasoline station, sinalubong siya ng 4 na attendant. Nauuna ang nasa gitnang babaeng nakaalitan niya. Merlin, bakit namamaga ang uso niyan? Narinig niyang tanong ng isa. Nag-usap sila ng kamao ko. Sagot naman ng babae. Just give me back my card. Mariin niyang sabi ng ilahad ang palad. Inilagay naman ng babae yun sa kamay niya. Eto na po, sir. Sa susunod, matuto kayong gumalang ng mga katulad namin kung paano namin kayo galangin. Give and take, kumbaga. Sa halip na sumagot, tumalikod na siya. Naglakad palapit sa sasakyan. Merlin, talagang wala kang inaatrasan na. Napahinto si Timothy sa narinig. Pang-ilan na ba yung customer na yan na tinuruan mo ng leksyon? Patuloy na mga gas attendant. Seryosong nilinga ng dalaga ang mga kasamahan niya. Tayo mismo ang dapat nagtuturo sa iba kung paano tayo tratuhin. Mayaman sila pero hindi yun lisensya para apakan tayong mahihirap. Lalo na kung nasa tama tayo. Nilingon ni Timothy ang babaeng gasoline attendant bago tuluyang sumakay sa kotse. Bakit ngayon ka lang, Tim? Sinalubong si Timothy ng kaibigan na si Jake, ang chief officer ng kanyang kumpanya. Timothy, doon lang siya huminto nang makapasok sa opisina. Ano bang nangyari sa'yo? Sunod pang tanong ni Jake. Nang maalala ang pagsuntok sa kanya ng estranghera, ay tila nahiya siyang ikwento ang nangyari. Mabuti na lang pumayag ang ilang investor na ako ang humarap sa kanila. Tim, untag ng kaibigan. Malayo ang isip niya nang umupo sa swivel chair. Wala siyang emosyon nang itaas ang mukha niya. You know, I have a lot on my mind, right? Umupo si Jake sa silyang kaharap ng kanyang table. At isa na roon ang tungkol kay Tita Elvie? Yes. Iniisip mo pa rin ba kung sinong pwedeng dalhin sa probinsya para ipakilala na asawa at ina ng triplets kay Tita? May naiisip ka na bang tingin mo kakayanin ang ugali ng mama mo? Napatitig siya sa kawalan. Muling naalala ang babaeng attendant sa gasoline station. We both know mahirap siyang i-handle, so you have to find her match. Tingin ko nahanap ko na ang katapat niya. Siguradong wika niya. At sino naman yun? Nahagod ni Timothy ang sulok ng namamanhid pang labi pagkatapos ay maliit na ngumiti. Mabilis ang pagmamaneho niya patungo sa isang direksyon nang tumunog ang kanyang cellphone. Hello, ma? Ano na? Mama, Timothy dyan. Nasaan na ang mga apo ko at yung magaling mong asawa? Kailangan ko pa bang pumunta riyan o iuwi mo sila rito sa probinsya? Uuwi kami dyan. Mabilis pero nauutal niyang tugon. Sandaling tumahimik ang ina. Sa pagliko ng kotse, tinanaw niya ang gasoline station. Dadalhin ko ang mga anak ko at ang asawa ko sa inyo. Kung ganon, sa susunod na araw, aasahan ko kayo rito. Sabihin mo na riyan dyan sa asawa mo ay handa niya ang sarili niya. Marami akong napalampas na pagkakataon para makilala at masubukan siya. Kaya simulan na niyang magdasal habang nasa Maynila pa lang siya. Mahabang pahayag ng kanyang mama bago ibinaba ang tawag. Hinihinto ni Timothy ang minamanehong kotse sa pakay. Tanggal ka na. Ho? Bulalas ni Merlin habang nakatayo sa tapat ng mesa ng kanilang manager. Boss, sandali. Bakit naman ho agad-agad? May ginawa ba akong mali? Sunod-sunod niyang tanong. Wala naman, Merlin. Ang kaso lang ay kailangan naming magbawas ng tao. Boss, pasensya ka na. Tungkol ho ba to sa customer kahapon na nakasagutan ko? Isa siyang kilalang tao. Siya si Timothy Jan Valderrama. In fact,
Kaibigan niya ang may-ari ng Petroplus na boss natin. Isang gigil na hininga ang ginawa ni Merlin. Inutos niya ho ba na ipatanggal ako? Tumango ang kanilang manager. Wala akong magagawa, Merlin. Isa lang din ako empleyado. Pero kung ako ang masusunod, mas gugustuhin ko na narito ka. Bukod sa masipag ka, mapagkakatiwalaan kang gasoline attendant. Napayuko na lang siya. Sakbit niya na ang bag nang lumabas ng opisina ng kanilang manager. Napahinto siya sa paghakbang nang may marinig na sumipol. Salubong na salubong ang kilay niya ng lingunin yun. Naroon ang lalaking customer na kanyang sinuntok. Parang modelo na nakasandal sa gilid ng kotse. Nakahalukip-kip at may suot pang sunglasses. Good morning, Miss Merlin Panganiban. Bati nito nang tumindig, kasual pang pumamulsa. Ikaw? Bulalas niya nang mabilis na lumapit dito. Anong good sa morning matapos mo kung ipatanggal? Napigilan agad ni Timothy ang palapulsuhan ni Merlin nang akma siya nitong itutulak. Nahigit ni Merlin ang hininga nang kabigin siya sa bewang ng lalaki at idinaiti sa kanina lang sa pwesto nito. Kinakabahan siyang nakatingala rito habang magkadugtong ang kanilang mga mata. Can you relax? I came here to have a peaceful conversation with you. At anong pag-uusapan natin? Nauutal pa siya ng matitigan ang magagandang mga mata ng kaharap. Nagising lang si Merlin nang bitiwan siya ng lalaki. Lihim ang paghinga niya ng sumeryoso. Sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa na ikinainis niya. Anong tingin yan? Gusto mong dukutin ko yung mga mata mo? Umalis siya sa harapan nito at tumikot. Imbis na mainis, nakangiti si Timothy nang humarap at napatangu-tangu pa. I like that attitude. Instead na magmakaawa ka para ibalik ka sa trabaho. You're here, fierce and ready to fight. Hindi ako magmamakaawa sa tulad mo. Tumalikod na si Merlin. I can offer you a new job. Napahinto si Merlin at marahang lumingon. At anong klaseng trabaho naman, Aber? Kung ikaw lang magiging boss ko, di bali na. Hindi mo ko magiging amo. You will be my wife. Natigilan siya bago ubod lakas na tumawa habang nakatingala. Nakangiti naman siyang pinanood ng lalaki. Pagbaba ng muka, seryoso na ang dalaga. Anong wife ka dyan? Maluwag na ba ang tornilyo mo sa ulo? Sarkastiko niyang banat. I'm offering 100,000 for 1 month. Patuloy na paliwanag ng kaharap. Nanlaki ang mga mata ni Merlin sa narinig na sahod. Napangiti lalo si Timothy. What do you think, Miss Panganiban? 100,000? Yes, in cash. Malinaw na kumpirma nito. Pinagkatitigan niya ang lalaking tila may hipnotismo dahil unti-unti siyang nakukumbinsi. Just act as my wife. Bakit? Wala na bang pumatol sa'yo? At kailangan magbayad ka pa ng limpak na pera para lang magpanggap na asawa mo? Kaswal na tanong niya. Natawa naman si Timothy sa pagiging prangka ng dalaga. Let's just say ikaw ang gusto ko. Kinakabahang napatitig si Merlin sa lalaking lumalapit sa kanya. And I badly need you. Kung ganun, hindi ako interesado sa offer mo. Ayoko sa lalaking katulad mo. Napasinghap siya ng kabigin nito ang kanyang bewang. Kukurap-kurap siyang nakipagtitigan dito habang magkadikit ang kanilang katawan. Ayaw mo talaga? Bakit parang kinakabahan ka ngayon? Binitiwan siya ng lalaki nang walang pasabi, kaya munti ka na siyang mawalan ng balanse. Nakangiti itong humalukip-kip at pinagmasdan siya. Just so you know, ayoko rin sa'yo. Napangisi ang dalaga. Sinungaling, bakit gusto mo kung umaktong asawa mo? Kasi palaban ka. Kumunot ang noo ni Merlin. And that's exactly what I need. Wala ka namang inaatrasan, di ba? Basta nasa tama ko, itaga mo sa bato. Litanya niya. Very good, then be my wife. Naghinang ang mga mata ng dalawa habang nasa ilalim ng sikat ng araw. Here, inabot ni Timothy ang isang calling card at dahil hindi yun tinanggap ng babae, kinuha niya ang kamay at siya na mismo ang naglagay nun sa palad ng babae. Give me a call so we can talk more about my job offer. Naiwang nag-iisip ang nakangising si Merlin. Sir, can I have your order? Napatingin si Timothy sa waiter na lumapit sa kanyang mesa. Coffee please. Nang umalis ito, tinanaw niya ang entrada ng restaurant. 2 araw ang lumipas,
bago siya nakatanggap ng mensahe mula kay Merlin. Gusto nitong makipagkita sa kanya. May ilang oras na siyang naghihintay sa napagkasunduan nilang lugar. Asa na yung babaeng yun? Kausap niya sa sarili na malapit nang mawalan ng pag-asa hanggang sa mapangiti siya nang matanaw ang hinihintay. There she is. Pagod na lumapit si Merlin sa lamesa. Seryoso si Timothy nang ito ay makalapit. You're late. Galit-galitan niya. Hoy lalaki, nagko-commute lang ho ako. Huwag mo nga akong pagalitan na parang utang na loob ko pang pumunta ako dito. Alangang napatingin si Merlin nang tumindig ang lalaki. May maliit itong ngisi sa labi bago nakatingin sa mga mata niyang ipinaghila siya ng silya. Okay, fine. Just sit down. Plastic. Bulong naman niya bago na upo. Sir, eto na po. Dumating ang waiter. Ipinatong ang kanyang in-order. Pagkatapos ay umalis na. Iniisod naman niya iyon sa tapat ng kaharap na dalaga nang makabalik sa kinuupuan. Mag-coffee ka muna. Talagang kape ang papainom mo sa akin sa init ng panahon na to? Okay, I'll order you fresh juice. Waiter? Wag na, dapat kanina mo pa yan ginawa. Putol niya rito. Nakangiting dumikwatro si Timothy habang pinapanood si Merlin na mapaso-paso sa pag-inom ng kape. Aksidente nitong nasalubong ang mga mata niya kaya otomatiko siyang sumeryoso. Can we start? Umupo ito ng maayos at tumango. Simulan mo na Mr. Timothy John Valderrama. How did you know that? Paano ko naman makakalimutan ang pangalan ng taong nagpatanggal sa akin sa trabaho? Bumabawi naman ako, see? I'm giving you a new job. Yun ay kung papayag ka. O sige na, payag na ako. Salamat ka, kailangan ko rin ng pera. Here. Napatingin si Merlin sa folder na inihagis nito sa ibabaw ng mesa. Basahin mo. Napipilitan siyang kunin yun. You'll be my wife for a month. Tumango-tango siya. Magiging asawa kita kapag kaharap ang mama ko. Sinalubong niya ang tingin ni Timothy. Ang mama mo? Yes, uuwi tayo sa probinsya kasama ang mga anak ko. Nang ilipat ang papel na laman ng folder, nakita niya roon ang litrato ng 3 kambal na mga bata. Anak mo ang mga to? Yes, they are triplets. Si Claude, Clara and Corbin. Tatay ka na? Hindi ba halata ha? Mayabang nang umiti si Timothy. I know, hindi lang ikaw ang nagsabi niyan. Hindi pa ako tapos. Ang irresponsable mo namang ama. Hindi ba dapat magiging mabuti kang modelo sa mga anak mo? Nawala ang maganda nitong ngiti. Napailing na lang siya nang muling ipinagpatuloy ang pagtingin sa folder. Sino naman to? Itinaas ni Merlin ang litrato kung nasaan ang isang may edad na magandang babae na hawig ng kaharap. Ngumiti muli si Timothy. Ipinatong ang mga braso sa ibabaw ng mesa at siya'y pinakatitigan. She's my mom. And she's not an ordinary mother. Anong ibig mong sabihin? May powers ba siya? Pabirong tanong niya. Sabihin na lang natin na katulad mo siya. Ako? Yes, she's straightforward at hindi madaling i-impress. O baka sa kanya ka naman nagmana ng magaspang na ugali. Sumeryoso ang anyo nito na ikinangiti ng dalaga. Tell me, can you handle my mom? Napalunok si Merlin nang pagkatitigan ng litrato na hawak na sa kabila ng ngiti tila nagtatago ang sungit. Merlin, untag ng kaharap, tuwid niyang sinalubong ang mata ni Timothy. Parte yun ang magiging trabaho ko kaya wala naman akong choice. That's my wife. Tumayo na si Timothy. Tiningala niya naman ito. Let's go. Saan tayo pupunta? Huwag ka nang magtanong. Kinuha nito ang kamay niya at hinila. Nasa labas na sila ng restaurant nang tignan ni Merlin ang mga palad nilang magkadaupan. Sandali nga lang. Nilingon siya ni Timothy nang huminto siya sa paglalakad. Kailangan ba talaga magkahawak ang kamay natin? Bumaba ang mga mata nito sa kamay nila. Of course, kailangan nating maging sanay sa isa't isa at maging sweet. Inis siyang umirap. Wala ka namang boyfriend, hindi ba? Asiwa niyang sinalubong ang mata nito. Natawa si Timothy. At sinong may sabi sa'yo? Maliit ang pagtaas ng balikat niya nang akbayan siya nito. Walang magkakagusto sa tulad mong matapang pa sa lalaki. Galit siyang tumingala rito. Nakangiti siya nitong iginiyang maglakad. Wedding ring please. Napatingin si Merlin kay Timothy
habang nasa isang malaking jewelry shop at nasa harapan ng babasaging salamin na may mga nakadisplay na alahas. "Here's our latest wedding ring, sir," sagot ng sales attendant. Akmang kukunin iyon ni Timothy nang pigilan niya sa braso. "What's wrong? Kailangan pa ba natin yan?" "Of course. This is the symbol of our love and happy marriage." "Sir, eto na po ang singsing." "Thank you." Kinuha yun ni Timothy bago bumaling kay Merlin. Tila huminto ang mundo ni Merlin nang kunin nito ang kamay niya at dahan-dahang isinuot sa palasinsingan niya ang gintong singsing. Napangiti si Timothy nang pagmasdan iyon sa daliri ng kaharap. Nang magtaas ng muka, napakurap siya nang magtagpo ang kanilang mga mata. "Beautiful." Wala sa loob niyang wika. Isang maliit na ngiti ang ginawa ni Merlin. "Marunong ka naman palang ngumiti." Agad na inalis nito ang nasa labi. "Hindi ako nakangiti. Nakangiwi ako dahil medyo masikip tong singsing." Hinawakan ni Merlin ang nasa daliri at inalis yun. "Hubarin mo nga to." Hinawakan naman iyon ni Timothy at pilit na hinugot. "Sir, ma'am." Gulong-gulo naman sa harap nila ang empleyado ng jewelry shop habang pinanonood sila. "Aray!" "Sorry, just stand still para maalis na," sagot ni Timothy. "Bakit naman kasi sinuot mo agad sa daliri ko?" Nakakapit na si Merlin sa babasaging salamin. "Okay, 1, 2. Bumuelo si Timothy pero dahil magaan ang kaharap, natangay niya ito. Natumba sila at napangudngod si Merlin sa kanyang labi na nasa ibabaw niya. Natahimik ang lahat sa loob ng shop habang parehong nanlalaki ang mga mata ng dalawa. Agad na tumayo si Merlin nang matauhan. Hinawakan niya ang labi habang hindi kumukurap. "I'm sorry, hindi ko sinasadya." Nagmamadaling bumaling ito sa sales attendant at ibinigay ang isang card. "I will get the ring." "Yes, sir." Sandali nitong ginamit iyon sa card reader bago ibinalik sa kanya. Inabot din ng box laman ang kapartner ng singsing. Natataranta niyang tiningnan ng namumula na sa galit na si Merlin. "Let's go." Alisto siyang tumalikod at patakbong umalis. "Timothy!" Galit na sigaw ni Merlin nang sumunod dito. Naabutan niya ito sa labas, kung todo iwas sa kanya. Hinablot niya ito sa suot na suit. Hindi pa man siya nagsasalita, agad itong nagpaliwanag. "Hindi ko sinasadya. I never meant to kiss you." Bumaba pa ang atensyon ni Timothy sa labi niya sandali na mas lalo niyang kinabwisit. Akma niyang itataas ang mga kamay nang mariin na pinigilan iyon ni Timothy. "Isa pa, kailangan din natin yun." Naiinis niya itong pinakatitigan. Normal naman na ginagawa yun ng mag-asawa. "Parehong hindi tayo totoong. I'll pay for it. 50,000 for every kiss. And don't worry, hindi naman yun araw-araw kapag lang kailangan." Dahan-dahan itong paliwanag. "Huwag ka na mag-isip," dagdag ni Timothy sa natahimik na si Merlin. "Anyway, nagsimula naman ang trabaho mo today. I have to go." Marahan siyang binitiwan ni Timothy at tumalikod, pero muli itong humarap. "I'll send the personal details in case Mama asks you. I will also introduce you to my kids tomorrow. And after that, we'll head straight to the province." Mando nito. "Probinsya?" "Yes, my mother lives on her own hacienda. See you tomorrow." Nang tuluyang sumakay si Timothy sa sasakyan, napatingin siya sa suot na singsing. Nasaan kaya ang totoong asawa niya? At kailangan pa niyang magbayad para lang magpanggap ako? Naitanong niya. Tiningala ni Merlin ang isang malaking gate kinaumagahan hanggang sa buksan iyon ng gwardya. "Pasok po kayo, ma'am." "Salamat ho." Habang naglalakad palapit, rinig niya ang sabay-sabay na pag-iyak ng mga bata. Nang sumilip sa pinto, nakita niya ang 2 batang lalaki at isang babae. Kusang gumuhit ang ngiti sa kanyang labi. Magkakatabi ang mga ito sa silya habang may pare-parehong suot na bib. Napaseryoso siya nang makita ang nakatalikod na si Timothy. Buhat-buhat nito ang batang babae at hirap na pinapakain ang 2 pang lalaki. Napalingon naman si Timothy sa pinto. "You're here, pasok ka." "Here are my triplets, Claude, Clara and Corbin." "Hello." Magaan na bati ni Merlin sa mga batang huminto sa pag-iyak habang nakatingin sa kanya. "Kailangan mo tong i-memorize." Tinanggap niya ang iniaabot na papel ni Timothy. Naroon sila sa sala at magkaharap.
Nasa crib naman ng triplets matapos magkatulong nila itong asikasuhin. Nandyan ang date kung kailan tayo naging official as a couple. Date ng wedding, birthday ng mga bata and everything. I'm warning you to be careful when answering. Oo na sir. Napakunot noo si Timothy. Sir, dapat tawagin mo ko ng mas sweet. Sweet? Ano? Sugar ganun? Call me anything, basta wag lang sir. Para mas convincing. Naaasiwa naman ang mukha niya. May kukunin lang ako. Tumindig na si Timothy. Sa pagbalik ay dahan-dahan ang naging pagbaba niya ng hagdan. Naroon si Merlin karga-karga si Clara habang hawak ang feeding bottle. Napahinga siya at pinagmasdan ito pagkatapos ay napangiti. Kinakabahan ka? Nilinga ni Timothy si Merlin na bitbit ang isa sa triplets na si Clara habang buhat niya sina Claude at Corbin sa magkabilang braso. Kasalukuyan silang nasa harap ng nakasaradong pinto ng bahay ng ina. Hindi, that's my wife. Proud niyang sagot. Nakaarko ang mga kilay na binalingan siya ng nagpanggap na asawa hanggang sa magbukas ang malaking pinto. Kumurap ang mga mata ni Merlin nang makita ang isang maliit na may edad na babae. Ngiting-ngiti ito. Siya si Manang Teresa, ang mayordoma dito. Pakilala ni Timothy nang lingunin siya. Teresa! Napaigtad siya nang marinig ang sigaw na yun. Takot niyang nasulyapan ang ama ng triplets. Nandyan na si Madam Hel, sabik na bulalas ng mayordoma. Hel? Nagtataka niyang ulit. Sa wakas! Nilingon ni Merlin ang pinanggalingan ng boses na iyon. Tensyonado siyang napalunok nang makita ang isang babae. Sopistikada ang itsura ng ginang at hindi natatakpan ng edad ang ganda. Eksaktong nasa litrato hanggang sa tumaas ang isa nitong kilay. Ma, nauna si Timothy na pumasok, yumakap at humalik ito sa pisngi ng ina. Thanks God, nandito na kayo. Hinalikan nito ang dalawang batang bitbit ni Timothy bago lumampas ang tingin kay Merlin na pilit na hindi pinahalata ang kaba. Ma, I came with Merlin. Iginiya siyang lumapit ng peking asawa sa ina nito. Ma, this is Merlin, my wife, and this is my mom, Helena. Pakilala ni Timothy sa kanila. Hinalikan nito ang kambal na babaeng karga niya. Napakagandang bata, buti na lang hindi nagmana sa ina. Diretsong saad nito nang humarap sa kanya. Humakbang siya at pinagtagpo ang mga mata nila nang magiging kunwaring biyanan. Kamusta po, Mama Helena? Magalang niya pa rin na tanong sa kabila ng patutsyada nito. Akmang kukunin niya ang kamay nito para magmano pero naiiwas iyon ng matanda. Alangan siyang napatingin dito. Ibaba mo na ang apo ko at marami tayong pag-uusapan. Napatingin siya kay Timothy. Tumango naman ito. Ma'am, akin na po si baby girl. Kinuha sa kanya ng mayordoma ang buhat niyang bata. Sige na Timothy dyan, ako nang bahala rito sa asawa mo. Iakyat mo na ang mga bata para makatulog ng maayos. Seryosong mando ni Helena habang ang mga mata ay nakay Merlin. Alright ma. May pagtutol ang mukha niya nang pumayag ng basta si Timothy. Nang magkatinginan silang dalawa, nginitian lang siya nito. See you later wife. Nangaasar na bili nito bago umalis. Pigil ang inis niya hanggang sa masalubong niya ang tingin ni Helena. Sumunod ka sa akin. Nauna itong umalis. Sumunod naman siya at naabutan ito sa veranda kung saan tanawang malawak nitong lupain. Nakaupo ito at nakadikwatro. Sinipat siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Mukha kang walang pinag-aralan at mahirap pa sa daga. Tuwid na sabi ni Helena. Napangiti si Merlin sa inis. Hindi nga ako nagkamali. Sa inyo nagmana si Timothy. Anong sabi mo? Nakangiti siyang bumaling sa nanay ni Timothy. Wala ho Mama Hel. Ang sabi ko ho, nagtapos ako ng high school at nakakaraos naman sa araw-araw. High school? Hindi ka nag-aral ng kolehiyo? Gulat nitong bulalas. Hindi ho. Tapat niyang sagot. Anong ituturo mo sa mga anak mo? Kung high school lang palang natapos mo. Mama, marami akong pwedeng ituro sa mga bata. Katulad ng pagiging mabuting tao na hindi lang sa eskwelahan itinuturo. Sagot ni Merlin, umismid si Helena.
Anong trabaho mo? Gas attendant ho. Gas attendant? Pumato lang anak kong edukado at nagmamayari ng isang kumpanya sa tulad mong isang simpleng empleyado? Oho, may problema ho ba doon? Hindi naman siya posporo at hindi naman ako gasolina para hindi kami pwedeng magsama. Inis na tumindig si Helena at dumuro. Napaatras ang mukha ng asawa ng anak na parang kaswal at hindi naapektuhan sa kanyang sinasabi. Piloso po kang bata ka. Nandodumilat na bulalas ng ina ni Timothy. Mama Hel, huminahon kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Akmang pipigilan ni Merlin ang nakataas na kamay ng peking biyanan. Pero mabilis ang igtad ni Helena. Huwag mo ko nga hawakan. Huwag niyo ho rin sana akong duruin. Nagpapaliwanag ho ako ng maayos. Yun lang naman ang dahilan kung bakit hindi kami pwedeng magsama ng anak niyo. Kung posporo siya at gasolina ako dahil pwede kaming sumabog. Inis na tumalikod si Helena. Pumunta ka na nga lang sa kusina. May pagkain ho? Sabik niyang tanong. Wala. Singhal nito nang muling humarap. Ipagluto mo ko. Dagdag ng nanay ni Timothy bago nagpatiunang umalis. Pigil-pigil niya ang sariling mainis bago sumunod dito. Nakangiting lumabas si Timothy sa pinagkukublihan. Masaya niyang tinanaw ang ina at nagpapanggap na asawa. Hindi talaga ako nagkamali ng pinili. My wife is a perfect fit for my mother. Kausap niya sa sarili. Mama! Napasigaw si Merlin nang magtalsikan ng mantika ng ibaba niya ang nilulutong isda sa kawali. Huwag kang ang maingay. Huwag mong bulabugin ang mga ibon dyan sa labas ng pamamahay ko. Pwede hubang tama na to? Sinulyapan niya ang mga isdang tapos niya ng iprito. May ilang minuto na siyang walang hinto sa ginagawa niya. Hindi pwede. Sobra-sobra na ho ang mga isda na yan para sa atin. Kaya na ho yatang pakainin niya ng buong hasyenda. Nagre-reklamo ka ba? Natahimik siya nang humarap ang peking biyanan. Lumayas ka na nga riyan. Binangga siya nito sa balikat at hinablot ang hawak niyang syansi. Paano ka ba nagustuhan ng anak ko? Kung tamad ka't hindi siya mapagsisilbihan. Dugtong pa ni Helena. Napahinga siya ng malalim. Malayo-layo ang kanilang naging biyahe. Pagkatapos ay may ilang minuto siyang pinatayo nito para harapin ang mainit na tumatalamsik na mantika. Pagod siyang umakyat ng kwarto. Nang makapasok sa loob, napatingin siya sa triplets na mahimbing ang tulog. Ngumiti siya at lumapit sa crib. Kayong mga bata, huwag ninyong mamanahin ang ugali ng lola at ng daddy niyo ha. At kanino mo siya gustong magmana? Otomatikong napalingon si Merlin. Naroon si Timothy, nakahalukip-kip at nakasandal. Nauutal niyang sagot bago nag-iwas ng tingin. Napangiti ang ama ng triplets bago tuluyang nilapitan ang nagpapanggap na asawa. Kamusta ang bonding ninyo ni mama? Iyon, hindi maganda. You know what, Merlin? Hinawakan siya sa siko ni Timothy. Dahan-dahang hinarap. Nagtama ang kanilang mga mata. No one can stand my mom. Lahat sila takot sa kanya. Isa na ba doon ang ina ng mga bata? Seryosong tanong niya. Maybe she thinks my mom would be her worst nightmare. An in-law from hell. Nakita niya ang pait sa ngiti ng ama ng triplets nang marahan siyang bitiwan. Kaya ba wala siya rito? Malungkot na sinulyapan ni Timothy ang mga anak niya. I can't blame her. Kahit ano pang rason niya, hindi niya dapat iniwan ang mga batang to. Sana naging sapat na dahilan ng triplets para manatili siyang kasama ang mga anak ninyo. Napangiti ng maliit si Timothy habang pinagmamasdan siya. Bakit? Sana ganyan ang naisip niya. Dahan-dahang tumango si Merlin hanggang sa bumaba ang tingin nito sa kanyang braso. Umiwas siya ng tingin pero inabot nito yun. What happened to this? Hindi niya masalubong ang mga mata ni Timothy dahil nabibingi siya sa tibok ng sariling puso. Hintayin mo ko dyan. Kukuha lang ako ng cold compress. Nang mawala sa harapan niya ang ama ng triplets, maliit siyang napangiti. Nalingon niya ang isa sa kambal nang biglang umiyak. Corbin, bakit? Kinuha niya ito mula sa crib at kinarga. Tahan na, matulog ka na ulit. Mahinang sabi niya bago marahan itong hinili. Ramdam niya ang awa para sa tatlong bata. Sa murang edad ay dapat may ina na kumakalinga sa mga ito.
at magiging katuwang ni Timothy sa pagpapalaki ng triplets. Natigilan sa paglapit si Timothy kay Merlin nang makita na karga habang kinakantahan ito ang bunso sa kambal na si Corbin. Nanatili siyang nakatayo. Ramdam niya ang pagkatunaw ng puso. Nakikita niya ang totoong pagmamalasakit nito sa mga anak niyang iniwan ng sariling ina. Napalingon ito sa kanyang pwesto. Nagising kasi kaya kinuha ko. Nahihiya nitong sabi. Nakangiti siyang tumango. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Mukhang komportable naman ang mga anak ko sa'yo. May ngiting sinulyapan ng dalaga ang batang buhat at ang dalawa pang kambal na mahimbing ang tulog. Nang maibaba ang batang babae, giniya siya ni Timothy na umupo. Nagsimula itong gamutin ang kanyang paso. Hindi mo na kailangan gawin yan. Akma niyang babawiin ang braso na hawak nito. Of course I need. Kailangan mag-cool down ng skin mo para hindi lumala ang paso. Mala doktor nitong paliwanag. Malayo yan sa bituka at gagaling yan ng kusa. Patuloy pa rin niya kahit nakangiwi sa sakit. Itinaas ni Timothy ang tingin kaya natigilan si Merlin. Kung hindi ko to gagawin, anong kwenta kong asawa? Pero hindi naman tayo totoong mag-asawa. Pero gusto ko tong gawin. Putol nito sa kanya na ikinatahimik niya. Nang muling yumuko ang ama ng triplets, pinagmasdan niya ito. Mukhang hindi naman ito masama katulad ng kanyang inaakala. Malinaw na isa itong responsable at mabuting ama at asawa. Kahit na nagpapanggap lamang siya. Merlin, nagulat silang dalawa nang biglang bumukas ang pinto. Naroon ang kanyang peking biyanan. Marahang binitiwan ni Timothy ang braso niya nang malagyan ng maliit na bandage. Mama, pwede hubang next time kumatok muna kayo? Oh, bakit? Bahay ko naman to. Kaswal na dagdag nito. Mama, bisita niyo pa rin kami at mag-asawa kami. We need privacy. Pagkunwari ni Timothy, dahan-dahan pang lumingon kay Merlin. Uunahan ko na kayong dalawa. Walang oras para sa labing-labing ninyo rito. Maliwanag ba yun, Merlin? Baling nito sa kanya. Mabilis siyang tumayo. Maliwanag pa po sa buwan. Sagot niya sa matanda. Pigil ang ngiti ni Timothy. Magaling, sumunod ka sa akin. Sabi ni Helena bago tumalikod. Nandyan na po. Akma siyang maglalakad ng tumayo at pigilan siya ni Timothy. You're doing great. I'm sure kayang-kaya mo yan. Magaan na hawak nito ang kanyang magkabilang braso. Napangiti si Merlin sa lakas ng loob na ibinibigay nito sa kanya. Nang makalabas ng bahay, naabutan niya doon ang mayordoma. Aling Teresa, nasaan ho si Mama Hel? Sinipat siya ng tingin ng may edad mula ulo hanggang paa. Sa lahat ng dinalang nobya ni Sir Timothy dito, ikaw lang, Merlin, ang nakatagal ng isang araw. Sa bagay, iba talaga kapag asawa na, may karapatan. Nakangiti nitong sambit. Pero Merlin, kailangan mo pa ring habaan ng pasensya mo para kay Madam Hel. Naging seryoso rin ang tono ng matanda. Dinamihan ko ho talaga ng baon na pasensya. Sinilip pa ng mayordoma ang ipinakita niyang bulsa bago sila nag-appear. Merlin! Tawag ni Helena na nakasakay sa golf cart. Mabilis siyang naglakad palapit sa biyanan. Saan ho tayo pupunta? Sa kubo para sa mga tauhan ng hasyenda. Tumango naman siya. Naalala mo yung pagkain na niluto mo? Kunin mo yon. Oho. Kinuha niya ang 2 malaking basket. Hindi siya magkanda bit-bit nang lumapit sa sasakyan. Tara na ho. Akma pa lang siyang sasakay ng golf cart kung nasaan ang ina ni Timothy. Pero mabilis nitong pinaandar ang sasakyan. Hindi siya makapaniwalang sinundan ng tingin si Helena. Simulan mo nang maglakad. Sigaw nito sa kanya. Gigil siyang napahinga. Bago matapang ang mga matang itinitig sa malawak na lupain na lalakarin niya sa ilalim ng tirik na araw. Hinawakan niya ng mahigpit ang 2 basket sa magkabilang kamay. Merlin, bilisan mo! Narinig pa niyang sigaw ng biyanan. Lakad takbo ang ginawa niya. Puro alikabok ang nasa harap niya nang huminto habang humihingal. Nang mawala ang alikabok, doon niya nakita ang ilang tauhan ng asyenda na nakatunghay sa kanya. Magandang tanghali po. Alangan niyang bati. Madam Hel, siya na ho ba ang manugang ninyo? Tanong ng isang lalaki.
Bumaba si Helena mula sa golf cart. Oo, anong masasabi ninyo sa kanya? Tanong nito habang pinapayungan ng isang tauhan. Ngumiti ng maliit si Merlin. Maganda ho, kaso ho parang galing sa gera sa dumi. Alang ang sagot ng isang babae. Napatingin siya sa sarili. Ramdam niya ang tumulong pawis sa pisngi. Sigurado siyang naghalo na iyon kasama ng alikabok sa kanyang muka. Nagtungo sa gitna si Helena. Nagugutom na ang mga tauhan. Ipamigay mo na ang mga pagkain nila. Oho mama. Mabilis na kumilos si Merlin. Sa isang mahabang mesang gawa sa kahoy niya inilagay ang mga pagkain. Si Helena naman, nakahalukip-kip na pinanood ang manugang. Madam Hel, nilapitan ng ginang ng isang malapit na babaeng tauhan. Siya na ba ang tinutukoy ng mayordoma na dala-dala ni Sir Timothy na asawa niya at ina ng triplets? Bulong nito. Siya nga. Ano hong balak niyo sa kanya? Hindi niyo siya nasubok noong nobya pa lang siya ni Sir. Kaya nga ngayon ako babawi. Matiim na nakatitig ang nanay ni Timothy kay Merlin. Nilapitan ni Timothy ang ina, nakabababa lang ng golf cart. Madilim nang makabalik ito mula sa taniman ng asukal sa asyenda. Nasaan ho si Merlin? Nagtatakang tanong niya. Iniwan ko sa taniman. What? O bakit? Gabi na mama, madilim na ang pauwi dito sa bahay. Bakit hindi niyo pa siya sinabay? Sunod-sunod niyang tanong habang may pag-aalala ang anyo. Seryosong humarap si Helena sa anak. Pinapagalitan mo ba ako, Timothy, dyan? Baka nakakalimutan mo, I'm your mother. Mama, asawa ko ang iniwan ninyo. Katwiran niya, natahimik naman ang ina. Mabilis siyang sumakay ng golf cart. Bagsak ang mga balikat na huminto si Merlin habang bitbit ang dalawang basket na wala ng laman. Maghapon niyang pinagsilbihan ng mga tauhan. Tinanaw niya ang madilim na lalakarin at sinimulang ihakbang ang mga paa. Ilang minuto rin siyang naglakad hanggang sa nagpas siyang maupo sa damuhan. Pagod na ako. Malamlam ang mga mata niyang tinanaw ang ilaw ng malayong-malayo pang bahay. Tanging kuliglig na lang ang rinig niya sa paligid hanggang sa may makita siyang parating na sasakyan. Tumama sa pwesto niyang liwanag na iyon. Merlin, may nagmamadaling lumapit sa kanya. Are you okay? Nakatingala niyang kinilala yun. Timothy, come here. Binuhat siya nito. Dinala sa sasakyan at iniipo roon. Binalikan din ni Timothy ang dalawang basket bago tuluyang sumakay sa golf cart. Hey, ayos ka lang? Nararamdaman niya ang paghawak nito sa kanyang palad. Bahagya lang siyang tumango at napasandal sa kinauupuan. Iuwi na kita. Masuyong dagdag ni Timothy habang mahigpit ang kapit sa kanya. Nang makarating sa bahay ay alalay siya nito hanggang sa kwarto. Naupo si Merlin sa kama. Bumaba naman ang peking asawa. Akmang huhubarin ng maruming sapatos niya. Huwag na. Pinigilan niya ang mga kamay nito. Nagtagpo ang seryosong mga mata nila. Hayaan mong pagsilbihan kita. Tila natunaw naman ang puso niya sa narinig. Pinunasan nito ang mga paa niya bago siya dahan-dahang inihiga at tinabingan ng kumot. I'm sorry, kakausapin ko si mama, okay? Hindi na kailangan, kaya ko naman. Pagod lang ako pero kakayanin ko. Napangiti si Timothy habang nakatitig sa kahit pagod, magandang mukha ni Merlin. Sabagay, sayang ang 100,000 na sahod mo. Mas lalong lumawak ang ngiti niya nang mainis ang mukha nito. Matulog ka na. Siguradong hindi mauubusan si mama ng ipapagawa sa'yo. Tuluyan ang ipinikit ni Merlin ng mabigat na mga talukap. Si Timothy naman ay tumayo at tumalikod na pero hindi rin nakatiis. Binalikan niya ng tingin ang nagpapanggap na asawa habang nagniningning ang mga mata. Anak ng tokwa! Nasapo ni Helena na nakasuot ng pantulog ang dibdib nang makita ang anak sa labas ng kwarto. Pwede ba tayong mag-usap, mama? Napaismid ang ina na parang alam na ang kanyang pakay. Siya ang naunang naglakad. Huminto lang siya nang makarating sa sala. Magkakross ang braso ni Helena nang harapin siya. Please, don't make things difficult for my wife, ma. Seryoso niyang pakiusap. Seryosong tumanaw si Helena sa malayo. Mama, huwag niyo na hong pahirapan ang asawa ko. Nandito siya para makilala niyo kaya please. Para sa iyo ang ginagawa ko. Putol ng ina na ikinahinto niya.
Paano kung katulad lang din siya ng dating nobya na dinala mo dito noon? Paano kung pangil pa lang at hindi sungay ang ipinapakita ko, tumatakbo na? Paano kayo ng mga anak mo? Pinoprotektahan kita, Timothy, dyan. Marahan siyang lumapit dito. Kilala ko ang pinili ko at siguradong hindi siya katulad ng tinutukoy ninyo, Mama. Kung ganoon, hayaan mong ako ang makapagpatunay sa sarili ko ng bagay na yan. Wala siyang nagawa kung hindi huminga ng malalim. Kain na, Claude. Tumawa ang batang lalaking nanonood kay Merlin habang tila eroplano na hawak niya ang kutsara palapit sa bibig nito. Naroon sila sa kusina. Alalay siya ng mayordoma sa pag-aasikaso sa triplets. Kayo naman ang sunod, Clara at Corbin. Baling niya sa dalawa pang kambal. Ma'am Merlin, napakamasunuri naman ang mga bata sa inyo. Aba, oho naman ho, mga anak ko kaya ang mga ito. Kaswal niyang sagot. Good morning. Dumating ang kagigising lang na si Timothy. I knew it. Narito ang mga bata. Bakit hindi mo ko ginising? Tanong nito na humalik isa-isa sa pisngi ng mga anak. Kasi mahimbing pa ang tulog mo. Sir, bakit si Ma'am walang good morning kiss? Tukso ni Teresa. Agad silang nagkatinginan. Unang umiwas ang kinakabahang si Merlin. Inasikaso ang mga bata sa pagkain. Ay sus, nahiya pa si Ma'am. Kaswal siyang binangga ng may edad na babae. Kaya napadpad siya sa malapad na dibdib ni Timothy na otomatikong nasapo ang kanyang bewang. Hindi lang pumipintig ang kanyang puso ngayon. May gumagapang na kuryente rin sa buo niyang katawan. Hinahabol ng ama ng triplets ang mga mata niyang iwas na iwas. Nahihiya pa rin ba kayo sa isa't isa? Abay, nagbunga na nga ng triplets ang pagmamahala ninyo. Itinulak palalo ni Teresa si Timothy na pilit binabalanse ang sarili. Kiss na, Sir Timothy, kay Ma'am. Natatarantang binalingan ni Merlin ng mayordoma. Manang, nakaharap po ang mga bata. Nanginig ang boses niyang palusot. Kiss lang naman, Ma'am. Tumaas ang balikat niya nang mabilis na halikan siya sa pisngi ni Timothy. Dahan-dahan siyang lumingon dito habang hawak yun. Good morning, wife. Nakangiti nitong wika na para ba silang tunay na mag-asawa. Hindi na napigilan ni Merlin ang pagngiti. Pakiramdam niya, pati puso niya ay may ngiti rin. Anong kalokohan yan? Sabay-sabay naglaho ang kanilang ngiti nang dumating si Helena. Merlin, kanina pa kita hinihintay sa labas. Sige po, Mama. Nilingan niya ang triplets. Mauna na muna si nanay, ha? Take care, okay? Hinawakan siya ni Timothy sa braso. Nahihiya naman siyang tumango. Tara na. Naiinip na wika ni Helena. Sinundan niya ito hanggang sa labas ng bahay. Isuot mo to. Nasambot niya ang ibinato nitong damit. Bakit ho? Magsasunbathing ka. Nakangising tugon ng biyanan. Napatingin si Merlin sa mahabang manggas na damit. Hindi ho ba dapat swimsuit? At saka may dagat po pala sa hasyenda niyo. Pinilig na lang ni Helena ang ulo nang sumakay sa golf cart. Halika na, bilisan mo. Isasabay niyo ho ako? Ano sa tingin mo? Natutuwang sumunod at sumakay si Merlin kung nasaan ang biyanan. Nawala ang ngiti niya na makababa at makita ang tinutukoy ng ina ni Timothy. Sige na, magpaaraw ka na. Nakangiting sabi ni Helena. Itinuro ang malawak na taniman ng kamatis. Dahan-dahan siyang lumingon. Dito ho? Oo, mag-ani ka, magdilig at maggapas ng mga ligaw na damo. Higit sa lahat magbungkal. Ano? Untag ni Helena sa walang kibong manugang. Ayaw mo ba? Hindi ho. Kinuha ni Merlin ang iniaabot nitong basket at bolo. Nilingan niya ang taniman bago ang masakit na sabalat na init ng araw. Kilos na! Akma siyang hahakbang nang pigilan nito. Nilingan niya ang biyanan. Natuon ang atensyon nito sa suot niyang singsing. Hubarin mo muna yung wedding ring mo. Sinulyapan niya ang nasa daliri. Madudumihan yan. Lumapit si Helena kay Merlin para hugutin ang singsing. Bakit naman ang sikip-sikip nito? Binitiwan nito ang pagkakahawak sa manugang. Ako na humama ang mag-aalis. Buong lakas na hinugot ni Merlin ang singsing. Gigil na ang kanyang anyo pero hindi niya pa rin magawang hubarin ang suot na wedding ring. Sandali nga lang, sa'yo ba talaga ang wedding ring na yan?
Natigilan siya at napatingin sa biyanan na naghihinala ang itsura. Asawa ka ba talaga ng anak ko? Tensyonado siyang napalunok. Sumagot ka! Mariin itong sabi. Pinakasalan ka ba talaga ni Timothy? Ikaw ba ang ina ng triplets? Bakas ang inis sa mukha ni Helena. Oho naman ho. Nauutal niyang tugon nang hawakan na ang singsing. Pinakasalan ho ako ni Timothy. Ako ho yung ina ng mga bata. Lakas loob niyang sagot. Nag-iisip na sinulyapan ng biyanan ang kanyang palasingsingan. Tumaba lang ho ako kaya sumikip tong singsing pero sa akin ho talaga to. Simulan mo na ang trabaho. Oho, nagmamadali siyang naglakad sa taniman habang abot-abot ang kaba. Nanginginig ang mga kamay ni Merlin nang anihin ang mga hinog na kamatis. Sandali rin siyang huminto bago nilinga ang biyanan. Madam Hel, nilapitan ng tauhan si Helena na nasa kubo at tinatanaw ang manugang na naggagapas ng mga damo. Magaling pong magtrabaho ang manugang ninyo. Madaling turuan at walang arte. Lihim na napangiti si Helena. Kanina pa po siya nagtatrabaho. Pagpahingahin niyo naman po muna, madam. Walang emosyon itong nilinga si Mildred na yumuko. Nandito siya para patunayan na hindi lang ako ang magiging dahilan para iwan niya ang mag-aama niya. Nakikita mo, hindi siya nagrereklamo. Bakit gusto mo siyang pagpahingahin ko? Mataray na pahayag ni Helena. Punas-punas ni Merlin ng pawis sa noo gamit ang braso. Tiningala niya ang araw na palubog na. Ma Merlin, tapos na po ang oras ng trabaho. Pwede na kayong huminto. Magalang na saad ng isang tauhan. Tinanaw niya ang kubo. Si Mama Helho, umuwi na po. May itinabi kaming merienda at tubig para sa inyo. Naroon sa kubo. Kunin niyo na para may lakas kayo. Salamat ho. Hinubad ni Merlin ang suot na salakot nang makaupo sa kawayan na silya sa loob ng kubo. Napatingala siya nang makita ang kulay kahel na langit. Hanggang sa maramdaman niya ang panginginig ng mga binti dahil sa matagal na pagbubungkal kanina. Lipas na rin ang kanyang gutom. May pangangatalang kamay niyang kinutkot ang basket pero natigilan siya nang makitang wala ng laman yun. Walang pagkain ni tubig. Naalala niya ang biyanan. Nasa po niya ang noo at hindi na malaya ng pagtulo ng luha. Napahinto sa paglalakad si Timothy na may daladalang pagkain. Pinagmasdan niya ang umiiyak na pinagpapanggap na asawa. Gusto mo nang umuwi? Napalingon si Merlin at mabilis na pinunasan ang mga luha. Nakita niya mula sa labas ng bintana ng kubo si Timothy. Seryoso itong naglakad papasok. We can go home if you want. Magaang wika nito at ngumiti. Ibabalik na kita sa Maynila. Paano kayo ng mga bata? Malalim na hininga ang pinakawalan nito nang tumanaw sa malayo. Masyado ka nang nahihirapan. At hindi tama ang ginagawa ni Mama. Kung gusto mo nang umuwi, ihahatid kita. Muling sinalubong ni Timothy ang tingin niya habang may lungkot ang mga mata. Noong pumayag ako na magpanggap bilang asawa mo, sama-sama tayong nagpunta dito at gusto ko pagbalik, sama-sama pa rin tayo. Sagot niya. Sinapo nito ang kanyang pisngi. But it breaks my heart to see you struggling. Ayos lang ako. You're not. Hinawakan ni Merlin ang kamay ng ama ng triplets. Kapag hindi ko na talaga kaya, ako na mismo ang aalis. Seryosong tinignan ni Timothy ang kamay ng peking asawa na may ilang dumi pa, bago muling tinitigan ang lumuluhang mga mata nito. Maraming salamat, Merlin. Maingat niyang pinunasan ang luha nito. Pagkatapos ay bumaba ang tingin sa labi ng dalaga. Namalaya na lang ni Merlin na malapit na ang mukha ni Timothy na hawak ang kamay niya at nang abutin nito ang kanyang labi, ipinikit na lang niya ang mata. Wala siyang maramdaman na pagtutol sa loob. Marahil ibig sabihin lang nun, iisa sila ng nadarama. Kasabay ng mga luha ay ang paghalik sa kanya ng kunwaring asawa. Ang halik na iyon ang nakapagpapawi ng pagod at hirap niya. Hinaplos-haplos ni Timothy ang pisngi ni Merlin nang lumayo. Thank you for staying with me. Niyakap siya nito na ginantihan niya ng mula sa puso. Magkahawak ang kamay ng dalawa nang bumalik sa bahay hanggang sa makapasok sa kwarto. Maligo ka na para makapagpahinga ka na. Pagkasabi ni Timothy noon ay marahan itong binitiwan ng kamay ni Merlin. Naiwan siyang nakangiti nang pumasok ito sa CR. Umupo siya sa kama
habang hindi inaalis ang nasa labi. Sinulyapan niya ang triplets na nasa kama at mahimbing ang tulog. Simula nang iwan siya ng ina ng mga bata, nakalimutan niya na ang ganitong pakiramdam. Nagpapasalamat siyang natagpuan ng katulad ni Merlin, bukod sa wala itong inaatrasan at nakahandang magtiis para sa kanilang mag-aama. Napakabuti ng puso nito. Sa iyak ng isa sa triplets nagising si Merlin. Bumalikwas siya at agad na binuhat ang umiiyak na batang babae. "Gusto mo ba ng gatas, Clara?" Mahina niyang tanong nang ito ay buhatin. Nasulyapan niya ang ama ng bata na tulog sa sofa. Lumapit siya sa mesa at kinuha ang feeding bottle. "Merlin?" Nagising ang lumapit na si Timothy. "Akin na." Kinuha nito ang feeding bottle at nagtimpla ng gatas. "Matulog ka na." Utos nito ng akmang kukunin sa kanya ang bata. "Ayos lang ako. Hindi ba pagod ka?" "Oo, pero kapag karga ko si Clara, nawawala ang pagod ko, kaya mas mabuti na hawak ko siya." Napangiti si Timothy habang pinagmamasdan si Merlin na nakatitig sa anak niyang kasalukuyang nasa bibig ang feeding bottle. Napatingala ang natauhang si Merlin. "Pasensya ka na. Alam kong hindi ako ang ina ng mga bata." "Don't be sorry." Magaan na hinaplos ng ama ng triplets ang kanyang braso. "Mas gusto ko na ituring mong tunay na anak ang mga anak ko. Para kapag kinasal tayo, ikaw ang magiging mami nila." Dagdag na parinig nito. Anong kasal?" Natatawa at alangan niyang tanong. "Bakit? Ayaw mo ba?" Seryosong tinitigan siya ni Timothy. "Kapag okay na ang lahat, magpapakasal tayo, yung totoo." Nanatili silang magkatitigan ni Timothy at hindi maitatanggi ni Merlin na maganda ang plano nito. Hindi naman na siya magsisinungaling pa sa nararamdaman. Sa isang iglap lang, gusto niya na rin maging parte ng buhay at pamilya ng mag-aama at makilala pa si Timothy. Magkakatabi silang nahiga at natulog sa kama. Nasa gitna nila ang tatlong bata habang nasa dulo naman ang ama ng mga ito. Nakangiti siyang pumikit. Hindi niya kailanman pinangarap ang magkapamilya agad, pero siguradong inadya ng Diyos ang araw na magkakilala sila ng mga taong kasama niya ngayon. "Aba Merlin, tirik na ang tala at bituin." Mabilis na bumangon ng dalaga kahit hirap ang pagbukas ng mga mata. Rinig niya ang boses ng biyenan sa labas ng kwarto. "Merlin?" Paos na tawag ni Timothy na akmang babangon. "Ikaw munang bahala sa mga bata. May inuutos si Mama." Sagot niya. Nang buksan ang pinto, inayos niya ang sarili. "Bakit tanghali ka nang nagising? Alam mo bang dapat ang mga nanay maagang nagigising para intindihin ang mga pagkain at pangangailangan ng mga anak?" "Pasensya na ho, Mama. Huwag mong sabihing napagod ka agad sa maghapon mong trabaho sa farm." Tumango siya ng marahan at nahagod ang batok. "Medyo ho." Pag-amin niya. Alangan niyang sinalubong ang mga mata nito. "At saka, hindi naman humasamang magpahinga ang mga nanay minsan. Lalo na tayo ang may pinakamahirap na trabaho." Patuloy niyang katuwiran. Natahimik si Helena bago padabog na binuksan ang hawak na pamaypay. "Bakit ba ang hilig mong mga tuwiran? Halika, sumunod ka na nga lang." Inayos ni Merlin ang buhok nang sumunod sa biyanan. "Maghain ka ng almusal." "Oho." Nagsimula siyang kumuha ng plato habang nakaupo na ito sa isang silya. "Magtimpla ka ng kape at kumuha ng sariwang gatas." Tumalima naman siya. Tumangutango si Helena habang pinanonood ang manugang na maliksi sa pagkilos. Sa pagkakataon din na ito ay wala itong reklamo. "Maghiwa ka ng prutas." "Alin ho rito?" Isang basket ng prutas ang daladala niya. "Lahat. Lahat ho?" Walang emosyong nakipagtitigan ng biyanan kaya agad siyang umiti. "Sige ho." Napahinto si Merlin sa paghiwa ng hinog na papaya nang umubo si Helena. "Ayos lang ho kayo, Mama?" "Kung hindi, anong magagawa mo? Hindi ka naman isang doktor, hindi ba?" Natahimik naman siya. "Ituloy mo lang yan. Pagkatapos ay sumunod ka sa akin." "Oho." Pinanood na lang ni Merlin ang pag-alis ng biyanan. "Ay, ang lamig." Napatili siya nang sa paglabas ng bahay ay mabasa ng tubig. "Hindi ka ba naliligo ha?" Naroon si Helena. Hawak ang nakatapat na hose sa kanya. "Naliligo naman ho, kaso hindi ganito kaaga.
Sagot niya habang tinatakpan ng kamay ang tubig. Ikaw na magpatuloy ng pagdidilig ng mga halaman. Ibinagsak nito ang hawak kaya mas lalo siyang nabasa. Pumasok na si Helena sa loob ng bahay. Nag-aalala siyang napahinga nang marinig ang pag-ubo nito. What happened? Napalingon si Merlin nang lumapit si Timothy. Karga nito ang isa sa triplets na si Claude na agad nagpabuhat sa kanya. Nabasa lang ako. Kaila niya. Tinitigan siya nito na tila alam na ang nangyari. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Pumasok na muna tayo sa loob para makapag-breakfast na. Hinahanap ka na rin ng 2 pang kambal. Iginiya siya nitong maglakad. Nang makarating sa kusina, inasikaso siya ni Timothy sa pagkain. Salamat. Nahihiya niyang wika nang umupo ito sa tabi niya. Kumain ka na. Nakangiti nitong sabi. Sir, ma'am, lumapit sa dining table si Teresa. Si Mama humanang, usisa ni Timothy. Doon na lang daw muna siya sa kwarto at masama ang pakiramdam. Nilalagnat ho ba siya? Nag-aalalang tanong ni Merlin. Oo, ang kulit naman ayaw magpaalaga. Kahit may sakit, napakasungit pa rin. Nilinga niya si Timothy. Pakainin muna natin ang mga bata tapos ako nang mag-aasikaso kay Mama. Are you sure? Oo naman. Walang alangang sagot niya. May ngiti si Timothy nang panoorin si Merlin na sinusubuan ng mga anak ng pagkain. Mama? Marahan ang katok niya sa pinto bago iyon tuluyang buksan. Nakatalikod ang biyanan habang nakahiga sa kama. Mama, kamusta ho ang pakiramdam niyo? Lalong sumama nung narinig kita, kaya lumabas ka na. Mama, kailangan niyong kumain kahit kaunti bago kayo uminom ng gamot. Nang lumapit siya, ay bumangon pa upo ang biyanan. Umalis ka na at mas lalo lang sumasama ang pakiramdam ko. Aalis lang ho ako kapag sinabi niyo na kung anong gusto niyong kainin. Tigilan mo ko. Lugaw ho ba? Putol ni Merlin. Natitigan naman ni Helena ang hindi natitinag na manugang. Mainit na lugaw na may nilagang itlog. Dagdag pa nito na ikinaramdam niya ng gutom. May iniluluto ho ako sa labas, babalik ako. Ibinaba ni Timothy ang pagkakahalukip-kip nang lumabas ng kwarto ng ina si Merlin. House mom, dadalhan ko siya ng lugaw. Hinawakan nito ang palad niya nang mapatapat siya rito. Are you sure you want to take care of her? Seryosong tanong nito. We all know hindi maganda ang pagtrato sa iyo ni Mama. Patuloy ni Timothy. At tingin mo, ganun ang gusto kong gawin sa kanya? Maliit nang umiti si Merlin bago tuwid itong tinitigan sa mga mata. Oo, palaban ako, pero hindi ako masamang tao. Marunong lang ako mga tuwiran kapag alam kong nasa tama ako. Ang mama mo, naiintindihan ko siya. Nanay siya at ang gusto niya lang makasigurado. May ibang paraan lang siya para subukin ang makakasama mo. Mahigpit na hinawakan ng namanghang si Timothy ang kamay niya. I don't know what to say. My heart is just so full. And that's because of you, Merlin. Looking back, naisip kong wala tayo ngayon dito. Kung hindi dahil sa nangyari sa gasoline station, hindi kita makikilala at ng mga anak ko. Mas lalong nahulog ang puso ni Merlin para kay Timothy. Hindi ako nagsising nakilala kita at ang mga bata. Naiiyak siyang umiti. Sige na, baka nagugutom na si Mama. Go ahead. Nakangiting binitiwan ni Timothy ang kamay niya. Sa pagbalik ni Merlin, may dala na siyang tasa ng lugaw at gamot. Mama, heto ho. Umupo siya sa upuan sa harap ng kama kung nasaan ang biyanan. Kumain na kayo. Itinapat niya ang kutsara pero inis itong umiwas. Hindi na ako bata para gawin mo yan. Ayos lang ho. Alis. Hindi ho ako aalis pag hindi kayo kumain. Matatag niyang putol. Nagkatitigan silang magbiyanan. Nginitian niya ito ng maliit. Kapag may lason yan, dadalawin ka ng kaluluwa ko. Seryosong biro nito. Tuluyang napangiti si Merlin nang ito ay kumain. Hindi ho mangyayari yun. Makikita niyo pa ang mga apo niyong magdalaga at magbinata. Iyan, siguradong gagaling na kayo. Tumayo siya habang bit-bit ang food tray matapos kumain at painumin ito ng gamot. Magpalakas kayo ha, bilin niya bago isara ang pinto. Napangiti na lang siya nang tuluyang lumabas. Merlin, I have to go. Kailangan kong kausapin yung isang sinusulyapan ng hasyenda ng asukal dahil hindi makakapunta si Mama.
O sige na, ako nang bahala sa mga bata. Sagot niya kay Timothy na halatang nagmamadali. Ikaw na rin bahala kay mama. Walang problema. Nanatiling nakatitig ito sa kanya. Bakit? Urong-sulong na nilapit ni Timothy ang muka para halikan siya. Napangiti siya't hindi gumalaw. Sandali niyang dinampian ito ng halik sa labi. Babalik ako. Mag-ingat ka. Nakangiti niyang pinanood ang tumalikod paalis na si Timothy. Hindi pa naging ganito kasaya ang puso niya at alam niyang dahil iyon dito at sa triplets. Ma'am, may bisita po sa ibaba. Sinulya pa ni Merlin ang nakapinid na pinto ng kwarto. Hapon iyon at kapapatulog lang niya sa mga bata. Gigisingin ko po ba si Madam Hel? Patuloy ni Manang Teresa. Marahan siyang tumindig. Wag na ho, hayaan niyo na ho siya makapagpahinga. Ako na lang munang haharap sa bisita. Kayo na muna hong magtingin sa triplets. Opo, ma'am. Nasilip niya mula sa pagbaba ng hagdan ang estrangherang nakatalikod sa sala. Anong kailangan niyo? Magaang tanong niya nang makalapit. Dahan-dahan itong humarap at napakurap siya nang makita ang isang magandang babae. Kailangan nating mag-usap. Nakaramdam siya ng kaba pero pilit pa ring naging formal. Para saan? Diretsang tanong niya. I'm Celeste, the mother of the triplets. Tigagal si Merlin sa narinig. And I know why you're here. Alam ko rin na binabayaran ka ni Timothy just to pretend that you're his wife and the mother of our children. Lumapit ang naiiyak na si Celeste at hinawakan siya sa kamay. Salamat sa tulong mo pero nandito na ako ngayon. Ready na akong panindigan ng mga anak ko at si Tim. Let me take my place, please. Naguunahang bumagsak ang mga luha niya sa pakiusap na iyon. May ngiti si Timothy habang dala ang punpon ng pulang rosas. Nang makababa sa sasakyan, diretso agad siya sa entrada ng kanilang bahay. Bukod sa pagpunta sa kliyente ng ina, may sinadya rin siya sa bayan. Kinausap niya roon ang kaibigang wedding coordinator tungkol sa kasal na inihahanda niya para kay Merlin. Merlin? Mahinang tawag niya nang makapasok sa kwarto at mabuksan ang pinto. Timothy. Nahulog ang hawak niya sa sahig nang hindi inaasahan ng babaeng nakita. Celeste, what the hell are you doing here? Mahina pero matigas niyang wika. Mabilis na lumapit sa kanya ang ina ng triplets. Nandito ko para bumawi sa iyo at sa mga anak natin. Lukot na lukot ang noo niya nang tumingin sa paligid. Where's Merlin? Umalis na siya dahil aayusin na natin ang pamilya natin. And who told you that? Natigilan ang dating nobya. Timothy, magsimula tayo ulit para sa mga bata. Pagkatapos mong umalis? I know it's my fault. I'm sorry kung natakot ako sa mama mo. No, that's not true. Agap ni Timothy. Dahil walang nakakatakot sa mama ko. Alam mo kung sinong nakakatakot dito? Yun ay ang mga katulad mong hindi kayang akuin ang responsibilidad bilang isang ina. Natahimik naman si Celeste. Pagkatapos babalik ka na parang walang nangyari. Marami nang nagbago. Katulad ng ano, Timothy? Katulad ng nararamdaman mo. Kumurap ang mga mata niya. Hindi naman ito magiging mahirap kung mahal mo pa rin ako. Kung ako pa rin ang gusto mong makasama, hindi ba? Noong umalis ka, nawala na ang lahat ng nararamdaman ko para sa iyo, Celeste. At alam ko na ganun ka rin sa akin. Kung may hindi man magbabago, ay ang pagiging ina mo sa mga anak ko. Pero ang pananatili mo sa buhay ko, I couldn't not give you that. Si Merlin ang dahilan, right? Yung binayaran mo, yung tinutukoy ni Jake. Patuloy ng dating nobya. Oo, at alam ko na hindi tungkol sa pera kung bakit nandito pa rin siya. Kung bakit hindi siya umaalis. At yun ang pagkakaiba ninyong dalawa. Isang sampal ang pinalipad sa pisngi niya nang naiiyak na si Celeste. Nang bumaba ito sa hagdan ay nakasalubong pa si Helena na nilampasan lang nito. Anong nangyayari? At nasaan ang asawa mo? Sunod na tanong nito. May gusto ho sana ako ipagtapat, mama. Lakas loob niyang pag-amin nang magtungo sa harapan nito. About Merlin, hindi ko siya totoong asawa at tunay na ina ng mga bata. Hirap niyang bigkas. Alam ko. Agad na napatingin si Timothy sa seryosong si Helena. Masikip sa kanya ang wedding ring na suot niya, halatang pinilit, kaya nasaan na ngayon ang peke mong asawa? Umalis na ho. Wala kang balak sundan siya?
Natahimik si Timothy. Ipagtutulakan pa ba kita para ibalik siya rito? Anong ibig nung sabihin? Sabihin na lang natin na nalagpasan niya mga pagsubok na binigay ko. At alam mo, kahit pinilit ang singsing na suot niya o peki siyang asawa at ina ng mga bata, ramdam ko na tunay ang puso niya. Natitigan niya ang ina. Hindi peke o pilit ang pagmamalasakit niya sa mga bata, sa iyo at sa akin. At sa babaeng tulad niya gusto kitang mapunta, anak. Doon nasilayan ng magandang ngiti ni Helena nang maalala si Merlin. Siya lang ang nakatiis sa ugali ko. Siya lang din ang walang alinlangang inalagaan ako. Maliit na bagay pero hindi ba? Ang maliit na bagay ang mas mahalaga. Tumango ang naluluha sa sayang si Timothy. Kaya sasama ako sa iyo para sunduin siya para hindi na siya makatanggi. Salamat, Mama. Naiiyak na yumakap siya sa ina na alam niyang makakabuti lang ang hangad para sa kanya. Walang gana si Merlin nang ibalik ang gas pump. Kahapon lang na makabalik siya sa Maynila at sa trabaho. Mabigat ang puso niya sa pag-alis sa bahay. Pero si Celeste ang totoong may karapatan sa mga bata, sa pamilyang tunay niyang minahal. At sigurado siyang magugustuhan ng kunyaring biyanan si Celeste. Dahil edukada ito, mayaman at maganda, malayong malayo sa kanya. Hanggang sa may humintong sasakyan, malayo ang tingin niya nang lumapit sa bumabang bintana. Premium o regular? Ikaw. Napatingin siya sa driver. Huminto ang tibok ng puso niya nang makita si Timothy. Ngumiti ito at nang buksan ng kotse ay naiatras niya ang mga paa. Lumapit ito ng lumapit hanggang sa hapitin siya sa kanyang bewang. Akala ko ba wala kang inaatrasan? Tanong ni Timothy. Answer me. Anong laban ko kay Celeste? Siya ang nanay ng mga anak mo. Dati mo siyang nobya at siya yung tipong magugustuhan ng mama mo. Diretsyong sagot niya. Ngumiti lang si Timothy. All along, yan lang ang alam mo? Ano pa ba dapat ang malaman ko? Na ikaw ang gusto ko. Sagot agad ni Timothy na ikinahinto ni Merlin. Hindi lang ako may gusto sa'yo, si Mama. Gusto ka niya. Ganoon na rin ang triplets. Ang totoo, hinahanap ka nila. Parang ako, Merlin. Pagtatapat ni Timothy, tumulo naman ang luha niya na magaan itong pinunasan. Ganoon din bang nararamdaman mo para sa akin? Nagtatanong ang mga mata ng kaharap. Walang nagbago. Gusto pa rin kita, Timothy. Niyakap siya ng lalaking hinangaan niya sa pagiging mabuting ama. Sa pagharap, hinawakan nito ang magkabila niyang pisngi at isang halik ang ibinigay sa kanya. Katulad pa rin iyon noong nasa hasyenda sila. Ganoon na rin ang tibok ng puso niya. Papakasalan kita at bubuo tayo ng tunay na pamilya, Merlin. Hindi na ako makapaghintay, Timothy. Sabik niyang sagot. Hindi pa ba tayo uuwi? Lumampas ang tingin ni Merlin at naroon sa labas ng sasakyan si Helena. Pati na rin ang triplets na sakay-sakay ng kanya-kanyang stroller. Halikan at marami pang naghihintay sa trabaho sa iyo sa asyenda. Untag ng bayanan na hindi masalubong ang mata niya. Mama, hindi niya na napigilan ang sarili. Tumakbo siya at ito'y niyakap. Tama na nga yan, hindi ako makahinga. Inalis nito ang kanyang braso at nang tingnan niya ito sa muka, nagpipigil lang ng ngiti ang biyanan. Kaya muli niya itong niyakap. Namiss ko kayo, Mama. Napangiti na lang si Helena bago sinulyapan ang nakangiting si Timothy. Mga anak, yumuko si Merlin sa tatlong mga bata na nakangiting nakatingin sa kanya. Namiss din kayo ni nanay. Naiiyak niyang wika. Mas lalong tumamis ang ngiti ng mga ito. Siguradong namiss ka rin nila. Sagot ni Timothy na lumapit sa kanya. Halina kayo't umuwi na tayo. Nauna si Helena na sumakay sa van. Si Merlin naman, tiningala si Timothy na muli siyang hinalikan sa labi. Lumipas ang linggo nang ikasal sila mismo sa hasyenda. Naroon ang lahat ng mahal nila sa buhay. Dumaan ang ilang taon na natiling matibay ang relasyon nilang mag-asawa. Lalo na't nadagdagan pa ng isang babae ang anak nila matapos niyang magdalang tao. Mas naging malapit din silang magbiyanan. Nakita niya ang puso nito na katulad niya ay itinatago niya lang sa pagiging matapang at palaban. Hulog mula sa langit ang pamilyang kanyang natagpuan.